Hey, what is up mga bubuyog? Your Matt Beastfriends back for another video at isa pang example tayo sa shear and moment diagrams. Isang cantilever example using the shear moment equations method pa rin. Alright? So, let's get started. Bago pa lang lahat, kapag gusto nyo ng mas detailed na step-by-step solution, meron akong isang example, yung example number 1. Doon, mas detailed yun, okay? Pero, in this video, medyo mabilisan yung paggawa natin. Hindi ko na-explain one by one kung ano yung mga nangyari, okay? So, ayan, let's get started. Step number 1, always solve for the reactions. In this case, hindi kasi given yung reaction natin. Makikita nyo, meron tayo ditong cantilever beam, no? Naka-fix support. Fixed support siya sa left side, okay? So, since fixed support, yan, yung reactions niyan would be a vertical reaction and meron siyang bending reaction, okay? So, draw natin yung free body diagram yan. Kunwari straight. Kasi draw natin yung mga loads yan. Meron tayong 25. Makikita niyo mga biso. Meron tayo ditong uniform, 2.5, sorry. 2.5. Meron tayo ditong uniformly distributed load along this length 2 meters. So, itong uniformly distributed load, i-convert natin yan into a point load. Kasi di ba pwede yan? And since ang amount yan is 2 kN per meter, and since it is acting in this 2 meter length, 2 times 2 magiging 4 kN lang. Parang kinukuha mo lang yung area niya eh. Yan, di ba? Rectangle, 2 times 2. So, ang equivalent point load ng uniformly distributed load natin is 2 times 2 will be equal to 4 kN. And it acts on the center. Kasi nga, rectangular lang. Uniformly distributed load, it acts on the center. And the center of that is dito. Yan. Di ba? And since that's the center, ibig sabihin, 1 dito, 1 dito. So, kapag i-draw natin yung dimensions niya, yan. This is 1 meter, 1 meter, this is 2 meter. Alright? And lastly, lagay na natin yung ating mga reactions. Yung reaction na natin, i-assume natin that that's RA. And our bending, which is MA. Okay? So, kahit anong gusto nyong ilagay yan, maybe, kasi hindi pa natin sure yan eh. May check din natin kung tama yung assumptions natin dito later on, kapag nag-solve na tayo. Okay, so baka may nagtatanong bakit di natin ilalagay yung horizontal force na reaction. Hindi natin ilalagay yun mga bis kasi hindi rin magmamatter dito, di ba? Kasi remember, ang sinosolve lang natin is shear equation, ay shear diagram tsaka moment diagram. Iyon actual. So it will not create any effect at all. Okay? So ngayon, let's continue. First, to solve our reactions. To solve for RA, gamitin lang natin yung equilibrium equations at na equal lahat ng forces and the vertical. So, summation of the forces along the y direction is equal to 0, assuming na yung pataas is positive. So, that's RA kasi pataas, tapos minus 4 kasi ipababa, tapos minus 25. Thus, RA is equal to, transpose sa kabila, magiging positive lahat, 29 kilonewtons. Joke, 2.5 pala yan. Sorry. 2.5. So, if that's 2.5 plus 4 is equal to 6.5 kilonewtons. 2.5 yan, sorry. Alright? Next, dito naman tayo sa moment at A. Summation of moments at A is equal to 0, assuming na yung clockwise is positive. So, saan yung magiging reference point natin? Kahit saan naman mga bis pwede. So, pero dito, dito na lang, at A, at point A. Dito na lang yung ating reference point, summation of moments at A. Okay? So, RA, it will not create any effect kasi naka-direct na yan. Naka-point na siya sa ating reference point, thus walang perpendicular distance. So, it will not matter. So, next is MA. MA is assumed to be clockwise. Tama, clockwise is pag ganon, or hindi, counter. So, negative, tama. Negative yung moment natin. Tama, negative. Kasi counterclockwise pag ganun. Tama, negative. Next is yung ating 4 kilonewtons. Ang 4 kilonewtons natin, it will create a clockwise moment. Kasi ito yung reference point natin, di ba? So, clockwise, so magiging positive. 4 times ano yung perpendicular distance niya papunta sa ating reference point, that's 1. And next, ang ating 25 kilonewtons, it will also create clockwise, di ba? Tak, clockwise direction yan. So, positive
25. Ano yung perpendicular distance niya? That's 2 plus 1 plus 1. It's 4 meters. Alright? So, 2.5 yun. Bakit ginagawang 25? 2.5 yun. Okay? So, the moment at A would be equal to negative yun. Tapos, transpose natin yung dalawang to. Hindi, ito na lang. Tinranspose natin yung moment at A sa kabilang side. Di bale, magiging positive na to. So, ito, i-add na lang natin. So, that's 4 plus 2.5 times 4 is 10. 4 plus 10 is 14. Okay? So, M sub A is 14. So, ngayon, mga bis, we are na-compute na natin yung ating mga reactions. So, R sub A is 6.5 kilonewtons and M sub A is 14 kilonewton meter. Okay? Kilonewton meter. Kasi nga, moment siya. Okay? So, ayan. Okay na tayo. Delete ko lang to. And i-draw lang natin dito yung ating na-solve, which is ito. So, tama yung reactions, tama yung assumptions natin na. Since nag-positive both, tama yung assumptions natin. Kapag nag-negative tong 6.5, ibig sabihin, baliktad to. Gawin mo lang pag ganon. Same likewise dito. Kapag nag-negative to, baliktarin mo lang yan. Okay? So, since positive, tama yung assumptions natin, pwede na natin yung ilagay dito. Okay? So, that has a value of 6.5 kilonewtons and the other one, it is going counterclockwise, which has a value of 14. Tama. 14 kilonewton meter. Alright, so we're done solving the reactions. Pwede natin yung i-delete. Delete. Yan. Okay, mga miss, next step. Kailangan na nating putulin into sections. Okay? So, paano natin malalaman kung saan tayo dapat magputol or kung ilang putol, di ba? So, first and foremost, mga bis, kailangan natin magputol in between limits. Okay? So, what do I mean limits? Limits is yung kung saan may mga point load or concentrated moments or yung endpoint ng mga varying distributive load or katulad nito, uniformly distributive load. Yung mga endpoints no, those are the limits. Kasi at those points, magkakaroon ng sudden increase or either sudden decrease ng ating shear end moment diagram. So dito, this is a limit kasi it's a point load. Ito rin, isa siyang limit kasi end siya ng, ano tawag dito? End siya ng ating uniformly distributed load and also this. So we have three limits. Ito. So, we will cut in between them. So, in between them, magka-cut tayo dito and magka-cut tayo dito. Okay, so, merong dalawang sections na ika-cut natin. Pero mga bis, take note. So, for example, no, maglagay ako dito ng concentrated moment. Ibig sabihin, meron na tayong tatlong limits. 1, 2, 3, 4. So, magka-cut ako dito, magka-cut ako dito, magka-cut ako. Magiging tatlo na. Okay, gets, di ba? So, for example, no, maglagay ulit ako dito ng isa pang point load, tapos isa pang concentrated. So, magka-cut dito, magka-cut dito, magka-cut dito, magka-cut dito. So, yun. Basta yung lesson dito, yung limits, magka-cut lang kayo in between limits. Okay? So, yung ano yung limits ulit natin, inuulit ko, ang limits natin, it's either concentrated loads or yung endpoints nito, ang endpoints ng ating mga uniformly distributed load, UDL, or yung mga varying distributive load, yung mga trapezoidal or triangular in nature. Okay? So, yeah, let's go. Bale, ito yung ating magiging una, tapos ito yung ating magiging pangalawang putol. Okay, so first, let's cut it sa ating first section. So, yan. Ilagay natin yung mga included forces. We have 6.5 kilonewtons. Then we have our moment, which is 14 kilonewton meter. Then we have our distributed load, di ba? Which is a value of 2 kilonewton per meter. Okay mga bis, take note na this value is unknown, di ba? X yan. Tapos sinosolve natin dito yung ating internal shear, tsaka yung ating ano tawag dito? Bending moment. So, since yung method natin is shear moment equations, yun yung gagamitin natin. Yung isosolve natin yung shear equation tsaka yung moment equation. So, let's proceed. Start natin dito sa ating shear equation. Dito sa ating shear equation, mga bis, no? The summation of
forces along the y direction is just equal to v sub 1. Assuming na yung pataas is positive. Kung bakit ganyan, na-explain ko yan sa ating previous video. Parehas din lang yan kapag magsa-summation of forces y is equal to 0, parehas din lang para lang maiwasan natin yung maraming transpose. Okay? So, v sub 1 is therefore equal to, ano yung mga forces sa y direction? We have 6.5, pataas, kaya positive. Tapos, itong 14, it will not matter kasi concentrated moment naman yan eh. Hindi yan kailangan. Pero dito, meron tayong distributed load. Diba? Ang value ng ating distributed load is hindi natin masosolve kasi nga, we have a length which is x. Therefore, can I say na kapag i-convert natin yung ating point load, i-convert natin ang distributed load, ang magiging value ng point load na to would be equal to 2 times the value of x, diba? Kasi kung alam natin yung value ng x, masosolve natin to pero di natin alam, so we leave it as x. Therefore, ulitin ko, i-convert natin yung distributed load na to into a point load which will be equal to 2 times x. Okay? Kasi x yun, unknown. So, plus 2 tapos x. Tama mga bis, mali. Kasi di ba pababa? So, dapat negative to. So, 6.5 minus 2x. Okay? So, this will be our shear equation. Now, punta naman tayo sa ating moment equation. So, the summation of moments at P, ang reference point natin is dito kung saan natin pinutol. So, kaya P stands for putol. Okay? So, this will be equal to M sub 1. Assuming na yung clockwise ulit is positive. Thus, M sub 1 is therefore equal yan mga bisa. Ito, 6.5. Itong 6.5 na force, it will create pag ganun siya, ibig sabihin clockwise. Kasi diba, ito yung reference. Pak. So, iikot yan clockwise. Okay? So, positive. 6.5. Tapos, ano yung perpendicular distance niya papunta sa ating reference point? That's x. So, 6.5x. Okay? Next, itong ating concentrated load, which is 14 kilonewtons. It is going clockwise counter. It is going counterclockwise. So, negative. I-multiply ba natin yung length? Hindi na. Kasi moment na yan, mga bis. Hindi na yan force, moment na yan. So, no need to multiply the length or what. Okay? So, minus 14 lang yan. Next. Okay, mga bis. So, ngayon, dito na tayo sa ating uniformly distributed load, which is convert nga natin sa point load, di ba? Nang value is 2x. Ngayon, it will create a counterclockwise moment, di ba? Kasi iikot yan ng pagganon pabaliktad. Thus, it will be negative 2x. Okay, so 2x yung value ng ating point load. Pero ano yung perpendicular distance niya papunta dito sa ating reference point? Ang perpendicular distance niyan, mga bis, is equal sa, di ba sabi natin, ang location ng point load is sa sentro. Di ba? Kasi uniformly distributed load yan, palaging nasa sentro. So, yung sentro niyan would be x over 2. So, kalahati ng x na to. Doon yung sentro niya. So, times x over 2. So, bale ngayon mga bis, kompleto na. Ito na yung ating moment equation. So, itong ating moment equation, mga bis, no? Pwede natin yung i-rewrite as m sub 1 would be equal to, simplify lang natin, 6.5x minus 14 minus, cancel yung 2, cancel yung 2, x squared minus x squared. Okay? So, yan. Pwede, okay. So, yan. Ito na yung ating moment equation. Ito na yung ating shear equation. Okay, so ngayon, gawa na tayo ng table. Yan. And kunin natin yung values ng ating shear and ng moment at what points. First is at point A and next is dito sa point na to. Kasi 'di ba, ito yung in between. Ito yung basis natin kung saan natin pinutol to. So kukunin natin yung value ng ating shear and moment at this at 2 points. Let's name this as point C. Okay, so that's A and C. Now, using our shear equation, let's now solve. First, ano ba yung value ng x at a? Ang value ng x ito, ang value ng x at a is 0, 'di ba? X is equal to 0 kasi andito lang 'yan eh. 'Di ba? Wala siyang value 0. Dito at c, ang value ng x natin would be equal to 2 meters. And looking at our shear equation, we have our variable x. So, we need to substitute these values to find the values at a and c. So, substituting first at a.
when x is 0. So when this is 0, 2 times 0 is 0. So yung maititira lang is 6.5. So this would be equal to 6.5. Next, at x is equal to 2. When this is 2, that is 2 times 2 is 4. So 6.5 minus 4 would be equal to 2.5. Okay? So, okay na tayo sa ating shear. Next, dito na tayo sa moment. Dito sa ating moment, mga bis, no? Makikita nyo, maraming values yan. So, maybe it's a good idea kapag isulat ito muna. M sub 1 is equal to. So, simulan natin when x is 0. When x is 0, 6.5 times 0, 0 din lang yan. Minus 14 minus 0 squared is 0. Thus, m sub 1 would be equal to negative 14. So, this is negative 14. Now, at C, when x is 2. So, paano naman kapag yung value ng ating x is 2? So, when the x is 2, this is 6.5 times 2, I believe is 13. 6.5 times 2, 12, tama, 13. Minus 14, yan. Minus 14. Minus x squared. And x natin is 2 ulit, diba? So, 2 squared is 4. Tama. So, simplifying that, 13 minus 14 is negative 1. Yeah, tama ba? Negative 1 minus 4 is negative 5. Okay. So, this would be our values of shear and moment at points A and at point C. Okay? So, okay na tayo sa ating unang putol. Pwede ko nang i-delete to and itago muna natin to. Let's go sa ating pangalawang putol. Okay? So, let me just delete those. Yan. Delete. Okay. So, let's now go sa ating pangalawang putol. Let's draw again our free body diagram. Yan. Okay. So, meron tayo ditong load which is 6.5 kilonewtons. Then, meron tayo ditong concentrated moment. Ito yung support pala sa fix which is 14 kilonewtons meter. Tapos ito mga bis, makukuha natin yung full length na to. Kasi dito naman natin puputulin. So, kompleto na yan. Yan. Pack. Yan. This uniformly distributed load yan. Tapos, yan. Alam natin na yung distance na to is, ano yung distance ulit na to? 2 meters. Okay. Tapos, yung buong distance na to is x, diba? Palagi yun. Ngayon, ito ulit, yung hinahanap natin is yung ating shearing equation tsaka yung ating moment equation. Okay, so, I think okay na. Nalagay naman natin lahat. And pala, mas magandang gawin natin tong point load, diba? Point load yan, which has a value of, kasi 2 kilonewtons which acts on 2 meters, 2 times 2, that's 4. Kilonewtons which acts at 1 meter. 1 to, diba? Kasi nga, sa sentro lang siya. Okay. So, solve na natin yung ating shearing equation. Summation of forces along the y direction is equal dito sa ating internal force, V2. Assuming na yung pataas is positive. So, V2 should be equal to, okay, we have first our 6.5 pataas, so positive. We have our 4, which is pababa, so negative, minus 4 kilonewtons. Thus, the value of our V sub 2 or the shearing force V2 would be equal to 6.5 minus 4 is, oh my god, 2.5. Tama. 2.5 kilonewtons. And next, punta naman tayo dito sa ating next na sa ating moment naman. Summation of, ito na yung ating shear equation. Punta na tayo sa ating moment equation. Summation of moments with respect dito sa P sa ating putol. Kung sa ating pinutol, ito yung reference point palagi. Pagkakalimutan. Is equal sa ating moment 2. And assuming na yung pataas, joke lang. Assuming na yung clockwise is positive. Okay? So, M sub 2 is therefore equal to, simulan natin, 6.5, it will create a clockwise counter. It will create a clockwise, diba? Kasi pag ganun, ito yung reference point natin. So, magiging clockwise yan. Therefore, that would be equal to
Clockwise, that would be equal to, naguguluhan ako. Clockwise, it would be equal to positive, clockwise, positive. Okay, so 6.5. Tapos yung perpendicular distance niya is x, di ba? Ito, x. Tapos, next naman mga bis, yung ating ito, 14. Moment na yan. So, we don't need to multiply the perpendicular distance. So, minus kasi counter, clockwise, minus 14. Next, yung ating 4 kilonewtons. 4 kilonewtons, it will create a clockwise or counter. It will create a counterclockwise kasi ikot yan ng pag ganun eh. So, negative yan. Negative 4. Tapos, ano yung distance niya? Papunta sa ating, ano tawag dito? Papunta sa ating putol. That would be x minus 1. Diba? So, this distance is x minus 1. Okay? Kasi x yung buo eh. Tapos, subtract natin yung 1. So, that's x minus 1. So, computing, pwede natin nang simplify. Magiging 6.5x minus 14 minus 4x minus, joke lang, magiging plus na siya, plus 4. Therefore, ito magiging m sub 2 is equal to 6.5 times 6.5 minus 4x, magiging 2.5x, negative 14 plus 4, magiging negative 10. Okay, so ito yung ating moment shear equation at ating moment equation. Ngayon, katulad ng ginawa natin dito, isolve naman natin yung values ng shear, exact values ng shear and moment at point C and at point B. So, para gawin yon, gawa muna ako ng table. Yan. Kahit banking, anusan nyo. C tsaka B. Tapos ito V tsaka M. Alright? So, ano yung value ba ng X natin dito sa B? Ang value ng X natin dito sa B is, at C first. At C is equal to 2, diba? Kasi X is yung value mula dito sa support papunta sa kung saan natin pinutol. So, dito at C is 2. Yun. Tapos, at B is 4. Kasi yung buong ito. Yeah. So, now, we're now ready to solve for the value of our shearing. Dito sa ating shearing, constant yung value niya. We don't have any variable, so 2.5. Constant yan at C at B, which is 2.5. Dito naman tayo sa ating moment. Sa ating moment equations naman, meron tayong x. And we know, at C, the value of x is 2. So, kapag sinubstitute natin yan, 2 times 2.5 is 5. 5 minus 10 is negative 5. Thus, ito, negative 5. Dito naman tayo sa B. X is negative 4. When x is negative 4, joke lang, positive 4 yan. Positive 4, 4 times 2.5 is, I think, 4 times 2.5 is 10. Tama, 10 minus 10 is 0. This would be equal to 0. So, ngayon mga bis, we are now ready to plot our shear and moment diagram. Kasi na-solve na natin sa lahat ng putol, diba? So, i-delete ko muna to. Okay mga bis. So, ngayon, let's now draw our shear and moment diagram. Unang gawin natin is, let's draw first a straight line dito. Dito kung saan natin nilagay yung ating ABC, no? Tapos dito rin. Teka lang. Let's draw a straight line. Yan. Alam ko na kung paano gumawa ng line na straight. Ay, nako. Ba't ngayon ko lang ito nalaman? Okay. So, after that, let's start first with our shear. Okay, so sa ating shear, mga bis, no, yan, this is for our shear. And let's make another one here for our moment. Yan. Okay, so let's start yung ating loading diagram. Dito na i-draw yung ating shear diagram. Ito yung ating moment diagram. Okay, so let's start with our shear. Dito sa ating values, ito yung ating A, C, ito yung ating B. Let's start with our shear. At A, nagsimula siya sa 2.5. Tumaas siya sa 6.5. So, from 0, tumaas siya dito at 6.5. So, let's just name that 6.5. Yan. Tapos, at C, bumaba siya at 2.5. 2.5. So, sabihin natin na dito yan. So, i-connect lang natin yan. It will be a straight line. Oops. Pwede pala akong gumamit nito. Ha! Kala nyo Yan. Okay, so straight line yan. Ngayon mga bis, continue natin dito sa ating next. So at C, constant pa rin, 2.5 siya. Tapos at B, pumunta siya at 2.5. So
dito yan. 2.5. So, hindi siya nagbago. Straight horizontal line pa rin yan. Oops. Bakit pangit? Yan. Yan. Kunwari straight yan. Yan. Straight yon mga bis. So, kung makikita nyo, di ba dito sa ating loading diagram, kung makikita nyo, straight horizontal yan. Ano yung degree niyan mga bis? Ang degree ng straight horizontal is 0. Sa baba, naging ano siya? Naging sloping line na siya, sloping straight line, which is a degree of 0. So since the degree of our line here sa part na to is 1, ibig sabihin dapat sa susunod yung degree niyan would be equal to 2. And sabi na natin kapag 2 yan, it will now be a curve, okay? So continue natin yan mga bis. Punta na tayo sa saan na tayo? Wait, saan na tayo? Okay, so dito na tayo sa ating moment. Okay? Ito sa ating moment mga bis, no? Simulan natin at A. At A, nagsimula siya at negative 14. So, sabihin na natin na dito, that's negative 14. And at C, pumaba siya at negative 5. Yan. Negative 5. And, continue natin dito. Mamaya ko na i-draw yung line para ma-explain ko ng maayos. Okay, mga bis. So, continue natin. Dito naman tayo sa ating second table at C, negative 5 pa rin, hindi nagpalit. Pero at dito na siya sa B, magiging 0 na siya, di ba? Okay, so this is at 0. So paano natin ipag-connect yung lines na to? I-determine muna natin yung degrees niya. So since ito, ang degree nito alam natin is 0 degree, di ba? Kapag straight horizontal. So yung susunod dyan is straight line pero naka-slope na siya. So alam natin na ito straight line lang yan. Diretso yan. Dito tayo mga bis. Sabi natin noon, di ba? Kapag yung 1 yung degree sa shear, kapag pupunta siya sa moment, magiging 2 na siya. So, like dito, 0, tumaas siya ng isa, naging 1 yung degree nito. Ito, yung magiging degree nito is 2. Pero yung tanong mga bis, alam natin na kapag 2 yung degree, it will be a curve. Tama. Ngayon, paano natin malalaman yung curve? Will it look like that? Di ba? Will it look like that? Di ba? Will it look, di ba? Yan. So, paano natin malalaman kung pag ganun ba siya dapat or pag ganun ba siya dapat or gumaganon ba siya? Okay, mga bis. So, usually, nakakalito talaga, no? Yung increasing positive or decreasing positive. So, pakita ko lang sa inyo yung sample para makita natin. So, yung basis natin dito is magde-depend dito sa taas. Dito, okay? So, mag-lesson muna tayo ng increasing positive or increasing negative. Magbe-base tayo dito sa line sa ating shear, di ba? Magbe-base tayo dito kung paano natin ma-determine kung ano yung magiging type ng curve. So, tignan natin to mga bis, no? Meron tayong increasing positive, decreasing negative. Ano ba yung mga yan? Okay, simulan natin. Itong positive or negative, dinedetermine lang niya kung nasaan yung line natin. It's either sa positive, nasa taas ba siya, or nasa negative, nasa baba ba siya. So, kunwari ito positive yan kasi nasa taas yung line na to. Yung line na to, nasa baba. So, negative. Ito, negative yan kasi nasa baba. Ito, positive. Okay? Gets nyo ba yan? Kapag positive, nasa taas. Kapag negative, nasa baba. Okay? Goods na tayo doon Sa increasing or decreasing mga bis. Sa increasing or decreasing, yan mga bis, i-determine niya kung yung value ba sa line is nag-i-increase ba or nagdi-decrease. And it doesn't matter kung negative yan or positive. Absolute value yan mga bis. Okay? So absolute value kung nag-i-increase yung value or hindi. Dito mga bis, 'di ba 0 yan? So dito from 0 bumababa siya dito. And 'di ba? For example, let's say na yung value nito is negative 3. Absolute value sabi ko. So from 0 to negative 3, nag-i-increase yan, hindi yan nagdi-decrease. Okay? So increasing yan. Okay? Increasing yan kasi tumataas. Dito, sabihin na natin na 3. So, bumababa siya papuntang 0, di ba? So, 3 bumababa siya sa 0. So, decreasing yan. Bumababa yung value niya. So, ito mga bis, increasing yan. It doesn't matter sa sign. Basta 0, absolute value nga. Sabi ko nga, tingnan nyo yung absolute value. 0, pumupunta siyang 3. It means increasing. Ito, 3, pumupunta siyang 0. It means decreasing. So, yun yung ibig sabihin ng increasing or decreasing. Okay, recap natin, nakakalito talaga at first. Itong positive or negative, ito dinetermine niya kung yung line nyo ba is nasa taas or nasa baba.
So, kapag nasa taas, ito positive. Kapag nasa baba, negative. Okay. So, whether it's increasing or decreasing, ang pagdedetermine dyan, mga bis, is kung yung value nyo ba is tumataas o bumababa. Dito, 0 pumupunta siya sa baba, which is 3 or negative 3. Pero absolute value. So, tumataas siya. 0 pupuntang 3. Dito, 3 pupunta siyang 0. Ibig sabihin, ito, decreasing pa rin yan. Okay? Kasi bumababa yan eh. Absolute value. So, kung i-determine natin ito, is this increasing or decreasing? Sabi natin, increasing kasi tumataas from 0 to 3. Increasing, positive or negative? Negative kasi nasa baba. So, increasing negative. Saan yung increasing negative? Ito, increasing negative. So, tignan niyo yung curve pag ganun, di ba? Which is tama pag ganun. Di ba? Okay, dito tayo sa iba. Huwag dyan. Dito, tignan nyo. I-determine muna natin kung increasing or decreasing. 0, tumataas sa 1, 2. So, increasing yan. Next, positive yan or negative? Positive kasi nasa taas. So, this is increasing positive. Tingnan niyo yung curve pag ganon. Tama. Yung curve niya is pag ganon. Parang straight lang yan pero dapat curve yan. Yan. Okay, tingnan natin ito. 1, 2, tapos pupuntang 0. So, bumababa yung value niya. That is decreasing. Okay? Next, positive ba siya or negative? Positive kasi nasa taas. So, this is decreasing positive. Tingnan nyo. Decreasing positive. Okay? So, tingnan nyo yung type ng curve pag ganun. So, that's why it look like that. Okay? Okay, last dito. 0, pupunta siya sa negative 1,200. Pero sabi ko nga, absolute value tayo. So, 0 pupuntang 1, 2. So, tumataas yung value. It means increasing. Now, positive or negative? Positive or negative, it would be equal to negative kasi nasa baba siya. Okay? So, that's increasing negative. Increasing negative. Tingnan yung curve pag ganon. That's why, naging ganon yung curve. Gets? As, and so on and so forth. So, dito, negative 1,200 pupuntang 0. Increasing or decreasing? Decreasing kasi absolute value yan. 1, 2 pupuntang 0. Nagiging bumababa, decreasing. So, decreasing yan. Tapos, negative or positive? Negative kasi nasa baba. So, that is decreasing negative. So, decreasing negative. Tingnan nyo, yung curve pa ganun, which is same dito na pag ganun. Gets? I hope nagigets nyo, okay? So, minsan nakakalito yun. Promise, di ba? Nalilito rin ba kayo? Kaya, ako, gumawa ako ng sign conventions ko na drawing lang. Hindi ko kailangang isipin kung increasing positive or decreasing negative. So, yung ginawa ko mga bis, no? Share ko lang sa inyo. Baka mas madali to kaysa dito. Okay? Nag-draw ako ng volcano dito. Tapos, sabi ng Panginoon, you will all be healed. Yan. Kaya cross. Tapos, nag-draw ako ng bird. Yan. Ngayon, mga bis, no? Nag-draw rin ako dito ng line. Yan. Line doon. Tapos line doon. Tapos dito rin. Dito rin. Yan. Memorize nyo lang yan. Mas magulo ba? Pero hindi. Actually, ito talaga yung ginagamit ko. Itong taas, positive yan. Ito, negative. Okay? So, itong line na to. So, tingnan nyo lang sa ito, positive. Ibig sabihin, yung line na to nasa taas. Negative yung line na to nasa baba. Okay? So, kung tingnan nyo lang, tingnan natin. Sample. Itong line na to. Itong line na to is ito pala, pair niya to Ito, pair niya to. Ito, pair niya to. Ito, pair niya to. So, kung tignan nyo, yung line na to, ay ito, dito muna tayo sa 0 to negative 3. Yung line niya is, pag ganun, diba? So, pag ganun, tingnan nyo kung nasan yun. It's either ito or ito. Pero, nasaan ba siya? Sa positive or negative? Sa negative. So, negative, ito yon. It means, ito yung gamitin mo, which is pag ganun. Gets ba? Mas madali ba? Okay, tingnan natin ito. Yung line na to, pag ganun siya. Okay? So, it's either ito or ito. Ngayon, tignan nyo, positive or negative. Positive kasi sa taas. So, gamitin natin yung pag ganun sa positive, which is ito. So, kung makikita nyo, yung line na to, pag ganun. Gets ba? So, I think baka mas madali to. Pwede nyo itong gamitin. I-memorize nyo lang kung anong itsura niyan. Kasi ito medyo nakakalito talaga, promise. Tingnan nyo to. 0, pumunta siya sa baba. So, tingnan yung line. Yung line natin is pag ganon. Saan ba yung line na parehas dito? Diba? Ito, it's either of these two. So, saan dito yung gagamitin nyo? Yung nasa negative kasi ito nasa baba. So, ano ba yung nasa negative? Ito, pag ganon. So, tingnan yung line niya pag ganon.
Okay? So, ayan. Mag-drawing kayo ng volcano, tapos bird, cross, tapos ganyan nyo lang. Okay? So, dito na tayo mga bis. Kung makikita nyo, ang line natin is pag ganon. Diba? That is, okay, so gamitin natin yung first method. This is decreasing or increasing. This is decreasing. Decreasing, positive or negative. Positive kasi, nasa taas. Hanapin natin yung decreasing positive. Decreasing positive is pag ganon, di ba? So, yun yung gamitin natin. So, from dito, yan. Dito, yung i-draw na natin is dapat pag ganon siya. Okay? So, that will how our curve look like. So, ayusin nyo lang yan pag yan. Tapos, straight line to. Tapos, ito, curve. Yan. Okay, so, ayun. Pwede nyo gamitin yung decreasing or increasing positive. Okay, gamitin natin to. Teka lang, copyhin ko to. Pwede rin yan. Yun nga yung ginagamit ko kasi nalilito ako sa positive, negative. Okay, yan. Tingnan natin mga bis. Ito is, that line is going like that. Diba? Pag ganun yung line, pag ganun natin. Pero nasan ba siya? Sa taas or baba? Sa taas. So, positive siya. So, saan yung positive? Ito. So, sa taas siya. So, ito yung gamitin natin. Which is, pag ganun nga. Tama. Diba? Ayan. So, ayan. You can use either of these two method kung saan kayo mas mapapadali. Okay? So, ayan. Balik na tayo dito. So, ayan. Ito na po yung ating shear end moment diagram. And yeah, ito po pala yung sagot niya. Yay! Na mas maayos tignan. Yan. Tignan nyo. Parehas lang siya sa ating unang sagot. Yun. Okay, so yan. Ito po yung sagot. So, that's it mga bis. Kung sakali pong may katanungan kayo or may nakakalito, no? And kapag may mali akong nasabi, please comment down below at try natin yung tama. So, please like, share, and subscribe. Muli, ako po yung bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro manaliksik, maging matinik. Chubby out.